Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! My darling, I love you, 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 I love you. Buwan ng Hulyo, Rome, Italy, 1965. Hoy, lalaking tamad pa sa pagong na nagtatago dahil sa lamig. Bumangon ka na riyan, kung ayaw mong mahuli tayo sa trip ng barko patungo Maynila. Binato ni Luke Lanete ang nakatatandang kambal na si Steph Pardini. Anong oras na ba? Punto 6:00 na ng umaga, Senyor Diamante. Isang oras na lang ay lalarga na ang konsepsyon at hindi pa tayo nakakapunta sa pier hanggang sa ngayon. Bangon na! Kuya naman! Pupungas-pungas na nag-iinat si Steph. Oo na, nandito na. Ito naman, masyadong nervyoso. Masyado kayatang maraming nainom na kape kagabi dun sa pagtitipon ng mga mag-aaral sa Universidad ng Rome. Nag-iingat lang ako. Isa pa, sawang-sawa na ako rito sa Italy. Kanina pa ako nangangarap na makabalik sa Maynila. Nasasabik na akong makita ang mama at papa. Matagal na din tayong nalayo sa kanila. Oo, at nasisiguro kong ipagmamalaki nila tayo pagdating doon. Nabasa mo ba ang pinakahuling liham ni Papa? Isang malaking sorpresa raw ang inihanda nila sa pagbabalik. Sa palagay mo, ano kaya iyon? Baka regaluhan tayo ng tig-isang kabayo. Napangiwi si Felix Clarete. Kotse na ang uso dito sa Estados Unidos. Kabayo pa rin na nasa Pilipinas. Nakakalungkot isipin. Hayaan mo, oras na makabalik tayo roon, pumumunuan natin ang lahat ng mestizo sa pagpapaunlad ng bayan ni Haring Felipe. Tama ng kalokohan mo. Binigyan niya ng isang tuyong tuwalya ang kapatid. Hala, maligo ka na at makakaalis na tayo. Makalipas ang isang buwan sa Pilipinas, 4 na mahabang taon nang lumipas, isang napakahabang paghihintay ang kanilang ginawa. Pero lahat ng pagkainip ay tapos na. Panahon na para sa pagdiriwang at pagsasaya. Maligayang pagdarating mga anak, sinalubong sina Senyor Steve Diamante sa paanan ng hagdan ng malaking mansyon na iyon at binabati ko kayo sa inyong pagtatapos sa kolehiyo. Maraming salamat, Papa. Halos magkapanabay nilang wika ni Steph. Mga anak ko, ang mama nilang si Feli, Diamante naman ang humahangos na yumakap sa kanila. Ang gugwapo ninyo, iba talaga nagagawa ng malamig na klima sa Rome. Salamat, ngayon masasabi ko nang isinilang na ng aking mga heredero. Tuwang-tuwang anas ng matandang senyor. Nagpapasalamat rin kami sa sorpresa niyo sa amin, Papa. Kung wala kayo sa aming tabi, wala kaming inspirasyon. Bilang pagkilala sa pagiging mabuti niyong mga anak habang nag-aaral sa Espanya, tanggapin niyo ang aming regalo sa inyo. Isang napakaliit na kahon ang iniabot ni Ginang Diamante sa kanya. Kay Steph ay ganoon din. Buksan na ninyo. Sabik na binalata ni Felix ang kahong nasa kamay niya. At nang tumambad sa kanya ang laman niyon, namilog ang kanyang mga mata. Susi? Napatingin agad ito sa kapatid. Susi rin. Iwinagayway iyon ni Steph. Kita mo na, Kuya Steph. Sinabi ko sa'yo, reregaluhan tayo nila mama at papa ng kotse. Ngayon, may sarili na akong sasakyan. Natawa lang ang Ginoo sa kanyang inakto. Hindi susi ng sasakyan ng mga iyan, mga anak ko. Higit pa sa halaga ng isang sasakyan ang aming regalo para sa inyo. Ano ho ito? Pagmasdan mo ang kabuuan ng bahay na ito. Napatingala si Felix sa kisame ng malaking bulwagan at iginala ang paningin sa buong paligid. Ang bahay na iyon ay simbolo ng karangyaan, ng kapangyarihan, at agad niyang nakuha ang ibig sabihin ng Ginoo. Nangangahulugan bang iyan ay sa amin ng malaking bahay na ito? Tumango ang ginang. Oo mga anak, sa inyo na ang mansyon na ito.
2 taon bago kayo bumalik dito, ipinatayo na ito ng inyong papa bilang gantimpala sa pagsisikap ninyo. Mama, Papa. Muling niyakap ng kuya niya ang 2 matanda. Siya naman ay halos maluha-luha na sa laki ng natanggap niyang premyo. Ang ganda, maski 2 salinlahi yata namin ay hindi kayang punuin ang mansyon na ito. Ikaw na ang pinakamabuting ama sa balat ng lupa, Papa. Maraming salamat sa iyo. Tumaba naman ang puso ng matandang lalaki. Bueno, tama ng papuri sa akin. Kailangan na nating estimahin ang mga taong nagsisipagdatingan. Napakarami ninyong bisita ngayong gabi. Naghiwalay na sila ng kanyang ama. Ang Ginoo ay nagtungo sa umpukan ng matatandang lalaki na sa hula niya yung mga malapit na kaibigan sa daigdig ng pagnenegosyo. Si Steph naman ay naging abala sa paglilibot-libot sa kabuuan ng bahay. Samantalang siya ay nagtungo sa malapit na entrada ng mansyon. Doon ay sumama siya sa mga taong sumasalubong sa mga bisita. Masaya niyang binati ang mga panauhin. Pawang mga kakilala nila ang mga nagsisidatingan noong una, hanggang sa magsidatingan na rin ang mga hindi gaanong pamilyar sa kanya. Marami rin ang dumating na usyosero at usyosera. Iyong mga nakikipagsosyalan lang upang makita ang loob ng prestihiyosong bahay. Dumating ang sandaling nag-asawa na si Felix sa pagpwesto roon sa entrada. Tila hindi na matapos ang paglabas-masok ng bisita sa mansyon. Pinili niyang makihalubilo na lang sa karamihan ng tao. Kita mo nga naman, kumare, dati ay naghihikahos na minero lamang si Senyor Steph Diamante. Tapos ilang taon lang ay biglang yaman. Kahanga-hanga, hindi ba? Marahil talagang nagdoble sikap siya sa pagpapalaki ng negosyo nila. Natawa ang babae na nagsalita kanina. Nagdoble sikap? Amiga, matay ko'y mga isipin, hindi makakapagpatayo ng ganitong kalaking mansyon ang taong iyon kahit magukay siya ng 24 oras sa minahan. Malay mo naman talagang nakatsamba lamang ng kayamanan. Mukhang diskumpiyado pa rin ang ginang. Ang sabihin mo, baka may iligal na gawain ng pamilya niyan. Bilang anak ng taong pinag-uusapan ng mga babaeng iyon, hindi natiis ni Felix ang mga salitang narinig buhat sa umpukan. Pakiramdam niya, kailangan niyang ituwid ora mismo ang mga maling persepsyon ng mga ito sa kanyang ama. Una sa lahat, siya ang higit na nakakakilala sa ama. Mawalang galang na, patawarin niyo ang pagsingit ko sa inyong napaka-interesanteng usapan, pero hindi ko matiis na makinig ng mga chismis na wala namang katuturan. Lalo't higit na kung narito lang sa paligid ang taong pinag-uusapan ninyo. Ayoko magmukhang antipatiko sa paningin ninyo, pero hindi ko matiis na hindi sumabat. Gusto ko lang itama ang malinyong akala. Kitang-kita niya ang pag-arko ng kilay ng ginang na nagpasimuno ng chismis kanina. Mawalang galang na rin, iho. Sino ka ba at anong pakaalam mo kay Senyor Steph? Ako ang panganay niyang anak. Diretsa niyang tugon. Natahimik ang babae at nagkatinginan naman ng iba. At gusto kong sabihing nagkakamali kayo ng iniisip sa aking ama. Isa siyang mabuting tao. Kung nagulat man kayo sa bigla niyang pagyaman, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang katotohanan sa likod niyon. Tama ka. Baling niya sa isang babae. Talagang nakatisod ng malaking kayamanan sa minahan ng aking papa. At ang perang nakuha niya buhat doon ay hindi niya ginamit sa anumang iligal na gawain. Iyon ang sikreto noon. Hindi siya nag-argabyado ng kapwa niya. Kaya hanggang ngayon ay tinatamasa niya ang tagumpay. Kapag may inaapakan kasing tao, kinakarma ka. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Tuluyan namang natameme ang mga kababaihan, kaya sinamantala niya ang pagkabigla ng mga ito at kaagad na umalis. Naniwala siyang sa pamamagitan niyon ay napahiya niya ang intrimitad ng babae. Pero apektado na rin siya. Sinira ng aling iyon ang kanyang gabi. Kaya kahit anong gawin niyang pagsusumikap na ibalik ang sigla sa kanyang mga ngiti, tila kulang pa rin ang kanyang ginagawa. Napaigtad siya ng sundutin ng kapatid nitong si Felix ang kanyang tagiliran. Mukhang napalungkot mo.
Hindi ba dapat ito ang pinakamasayang gabi sa ating buhay? Tama ka, masaya naman ako ah. Nagkunwari pa rin siya sa harap ng kapatid. Mukhang hindi, komento ng kakambal niya. Hindi lang halata, medyo pagod na rin ako kasi sa kakaistima ng mga bisita. Sa bagay, kanina ka pang naglilibot, pati yata mga kasilyas ay pinuntahan mo na. Nakuha pa nitong magpatawa. Upang hindi naman masayang ang pagsisikap ng mga kapatid na pangitiin siya, binago na lang niya ang topiko tungo sa isang mas interesanteng bagay. Kamusta naman ang paglilibot mo? Kahanga-hanga ang bahay na ito. Tayo ang tampulan ng inggit sa lahat ng umpukan. Masasabi kong napakaswerte natin. Nakita mo na ba ulit sila mama at papa? Hindi pa nga eh. Busy sila sa kanilang mga amigo at amiga. At naghahanda na rin si Papa sa regalong ibibigay niya kay Mama mamaya. Ibinulong niya yun sa akin kanina. Tumangutango si Felix. Maski siya, biglang naintriga sa regalong iyon. Puno pa rin ng sorpresa ang buhay ng dalawang matanda dahil patuloy na nagmamahalan ng mga ito. Ang mabuti pa, hanapin na natin sila para masimulan na ang palatuntunan. Mabuti pa nga. Humugot ng malalim na buntong hininga si Pia nang bumaba siya sa inupahang kalesa. Agad siyang sinalubong ng malaking istrukturang iyon. Tunay ngang walang ipinagkaibang itsura nito sa personal at sa litrato sa mga pahayugan. Animoy hango nga sa isang napakagandang panaginip ang Diamante Mansion. Sumisimbolo sa kapangyarihan at estado sa lipunan ng mga taong nagmamay-ari niyon. Pero para sa dalaga, isa itong bangungot. Isang bangungot na paulit-ulit na nagmumulto sa kanyang mga gabi. At dahilan ng kanyang pagpunta ngayong gabi ay ang wakasan ng bangungot na iyon. Ito lang ang nakikita niyang paraan para mapatahimik si Alexa. Ang kawawang si Alexa. Dito siya dinala ng pangitain, kaya alam niyang doon malulutas ang misteryong 2 taon na ring bumabagabag sa kanya. Pansamantala, iwinaksin niya ang isiping iyon at nagpatuloy sa paghakbang niya. Pinilit niyang guhitan ng ngiti ang kanyang pisngi, lalo na nang malapit na siya sa entrada ng malaking bahay. Maligayang pagdating sa Diamante Mansion, senyorita. Bati sa kanya ng gwardyang nasa daraanan niya. Salamat at magandang gabi naman. Magalang at tipid niyang tugon. Matapos inspeksyonan at imbestigahin ang nakuha pa niya sa inupahang imprenta ng Diamante ay pinapasok na rin siya. Namangha siya sa inabutan sa loob. Kung maganda ang panlabas na anyo ng istruktura, di hamak na mas elegante ito sa loob. At kung pagbabasehan ang mga ayos ng mga taong naroroon, masasabi niyang walang mahirap sa mga ito. Maaaring siya lang. Hindi naman kasi biro ang presyo ng pagpapagawa sa mansyon na iyon. Milyon daw ang halaga ayon sa periodiko. Kahit sa panaginip, mahirap niyang kunin ang ganoong kalaking pera. Pero itinigil na niya ang pagkaawa sa sarili. Kailangan niya ngayong kumilos na para bang kabilang siya sa alta syosidad. Isa lang naman ang kalakaran sa pakikipagsalamuha sa mga mayayaman. Just pretend that you have a fat bank account and a stable business and everything will be fine. You will be in the club. Wika pa niya sa sarili. Elegante rin naman ang suot niya. Hindi halatang hiniram lang niya sa isang nakakaangat sa buhay na kaibigan. Ang mahalaga ngayon, makakuha siya ng maski isang piraso ng impormasyon. Para kay Alexa ang pagpapanggap niyang iyon. Maligayang pagdating sa Diamante Mansion, senyorita. Ang akala niya tapos na ang 100 hanay ng mga taong babati sa kanya. Napalingon na lang siya nang may isang lalaking nagsalita sa kanyang harapan. At mas lalo siyang namangha nang makitang hindi ito basta lalaki. Isang napakakisig na lalaki sa totoo lang. Pakiramdam niya ay tumigil pa ng dali ang pag-inog ng daigdig sa pagpapakita niya dito. Mukha namang hindi ito inupahan ng pamilya Diamante para bumati sa mga panauhin. Higit na elegante ang suot nitong damit. Maganda ang kutis bagamat masyadong maputi. Hindi rin maikakaila ang malapad nitong pangangatawan. Lahat na nakapaligid sa kanila ay tila maliliit na langgam na lang.
Ang tanging nakikita niya ay ang lalaking sa harap. Diyos mio, ngayon lang siya nakamalas ng ganoong kakisigan. Animoy isa itong Diyos ng kagwapuhan. Lahat yata ng salitang naglalarawan sa kagandahang lalaki ay nagamit na niya. Ngunit mabilis din siyang nagising sa pagkakatulala nang muli ito magsalita. Ito ang daan sa Casillas. Ha? Maang niyang tanong. Nasa mukha ba niya ang naiihi o nadudumi? Bakit sa Casillas siya nito itinuturo? Gayunpaman, nagpasalamat siya. Salamat, at upang matabunan ang kahiyang ginawa, madalis siyang tumalilis. Sa Casillas nga siya naglagi. Hindi siya agad lumabas doon, bagamat hindi naman niya nagugustuhan ang daan-daanan ng mga babaeng labas-masok doon. Nang maramdaman niyang kailangan na niyang kumilos upang hindi siya masayang ang gabi, lumabas siya at nakihalubilo sa mga tao sa bulwagan. She tried looking for a friendly face but nobody seems to care. Hanggang namataan niya ang lalaking bumati sa kanya kanina. Noon niya nakumpirma ang hinala. Hindi nga ordinaryong empleyado ng pamilya Diamante ang lalaki. Nakita niya itong lumapit sa isang grupo ng kababaihan. Pero hindi maipinta ang mukha nito. Umiral ang kuryosidad sa kanya kaya nagpasya tuloy siyang lumapit. At naroon na. Hindi na mapigilang hindi niya marinig ang usapan ng mga ito. Mawalang galang na. Patawarin niyo ang pagsingit ko sa inyong napaka-interesanteng usapan. Pero hindi ko matitiis ang makinig ng mga chismis na wala namang katuturan. Lalo't higit kung narito lang sa paligid ang taong pinag-uusapan ninyo. Ayoko magmukhang antipatiko sa paningin ninyo, pero hindi ko matitiis na hindi sumabat. Gusto ko lang itama ang malinyong akala. Mawalang galang na rin iho, sino ka ba at anong pakialam mo kay Senyor Steph Diamante? Sa tema ng pananalita nito, bigla na lang sumingit ang lalaki sa usapan na ang topiko ay si Senyor Steph Diamante, ang may-ari ng torreng kinatatayuan nilang lahat. At laging pinaggigilas niya nang sagutin ng lalaki ang buong tapat ng katanungan niya. Ako ang panganay niyang anak at gusto kong sabihin na nagkakamali kayo sa iniisip sa aking ama. Isa siyang mabuting tao. Kung nagulat man kayo sa bigla niyang pagyaman, hayaan niyo ipaliwanag ko ang katotohanan sa likod niyon. Tama ka. Baling nito sa isang babae. Talagang nakatisod na malaking kayamanan sa minahan ang aking papa. At ang perang nakuha niya buhat doon ay hindi niya ginamit sa anumang iligal na gawain. Iyon ang sikreto roon. Hindi siya nang agrabyado ng kapwa niya. Kaya hanggang ngayon ay tinatamasa niya ang tagumpay. Kapag may inaapakan ka kasing tao, kinakarma ka. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Nasagot din agad ang katanungan niya. Isa ito sa kambal na anak ni Senyor Steph Diamante. Mula ng sandaling iyon, nadama niyang may malaking papel ang gagampanan ng lalaking iyon sa kanyang paghahanap ng katotohanan.